Naku po, nahuli mo na. Hindi na hinala, hindi na kutob. May ebidensya ka na may kabit ang asawa mo. At ngayon, parang gumuho ang mundo mo. Hindi ka nang galit, hindi ka lang nasaktan. Parang may parte ng pagkatao mo na nabasag. Unang bagay na kailangan mong maintindihan, normal lang lahat ng nararamdaman mo. Shock, galit, takot, hiya, pagkalito. Kahit yung urge na gumante, normal lang yan. Sa psychology, ang betrayal ay isa sa pinakamalalim na emotional trauma na pwedeng maranasan ng tao. Kasi ang taong dapat safe ka, siya pa ang nanakit sa'yo. Hindi lang relasyon ang nasira. Nasira ang tiwala, nasira ang sense of security mo. Kaya huwag mong maliitin ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero, ito ang importante. Huwag kang magdesisyon habang mataas ang emosyon mo. Sa unang 24 to 72 hours, huwag kang mag-file agad ng kaso, huwag kang makipag-away sa kabit, at huwag kang mag-post lalong-lalo na sa social media. Huminga ka muna ng malalim. Kapag mataas ang emosyon, mababa ang clarity. Kailangan mo ng malinaw na isip bago ka gumawa ng life-changing decision. Pangalawa, alamin mo muna ang buong katotohanan. Is it emotional affair, physical, matagal na ba, one time, o matagal ng pattern? Hindi para masaktan ka lalo, kundi para malaman mo kung ano talaga ang hinaharap mo. Pangatlo, kausapin mo siya. Hindi para sumigaw, kundi para marinig mo ang totoo. Sabihin mo ng diretso, gusto ko ng katotohanan, lahat-lahat. Makikita mo sa sagot niya kung may remorse ba siya, pagsisisi o wala. Sa psychology, may malaking difference ang taong nahuli at nagsisisi kumpara sa taong nahuli at galit pa. Kapag may genuine remorse, may pag-asa ang restoration. Kapag puro denial at blame, mas mahirap yan. Ngayon, ang tanong na laging tinatanong, maghihiwalay ba o magpapatawad ako? Walang one-size-fits-all answer para dito. Pero bago ka magdesisyon, tanungin mo muna. Una, ito ba ay first time o pattern na? Pangalawa, may accountability ba siya? Pangatlo, willing ba siyang putulin ang kabit niya completely? Ikaapat, willing ba siyang magpa-counseling? Kasi, ang forgiveness, hindi automatic restoration. Pwede kang magpatawad pero mag-set ka ng boundaries. Forgiveness is for your peace. Restoration requires repentance and change. Isa pa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Maraming asawa ang nagtatanong, may kulang ba sa akin? Hindi ba ako enough? You know what? Ang cheating ay choice. Hindi ito automatic result ng kakulangan mo. Oo, may issue sa marriage minsan, pero ang affair ay decision. Huwag mong akuin ang kasalanan na hindi naman sa'yo. Ngayon, practical. Kung magdedesisyon kang ayusin, cut all contact with that third party. Full transparency sa phone at communication, marriage counseling kung kaya, honest rebuilding of trust. At tandaan mo, ang trust na hindi bumabalik sa salita. Bumabalik yan sa consistent behavior over time. Kung magdedesisyon ka ng umalis, huwag kang magpadali. Planuhin mo ang finances, legal steps. Protect your mental and emotional health. Seek counsel from wise, trusted people. Hindi yung puro galit lang ang bibigay sa'yo. At ngayon, sa spiritual side, guard your heart for everything you do flows from it. Sa season na ito, bantayan mo ang puso mo. Huwag mong hayaan na ang betrayal ay gawing bitter ka habang buhay. Ang forgiveness, hindi ibig sabihin na okay ang ginawa niya. Ibig sabihin lang, ayaw mong dalhin ang laso ng galit sa future mo. May mga marriage na nare-restore naman after affair at totoo yan. May mga marriage na hindi na at totoo din yan.
Ang importante, gumawa ka ng desisyon na hindi base sa takot, kundi sa clarity at wisdom. At tandaan mo, kahit nag-cheat siya, hindi nabawasan ang value mo. Hindi ka naging less at hindi ka naging kulang. Ang ginawa niya ay reflection ng choice niya at hindi reflection ng worth mo. Sa dulo, lumapit ka sa Diyos. Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted." Sa betrayal, ang tao minsan hindi mo maintindihan. Pero ang Diyos, never at hindi ka iiwan. At kahit anong piliin mo, restoration man o separation, gawin mo ito na may dignity, may boundaries at may faith. Hindi ito ang katapusan ng buhay mo at hindi ito ang katapusan ng future mo. Masakit, oo, pero hindi ka tapos at hindi ito ang ending.